Pabalik ang Bicol.ph, kaibanan pamanliwat si Ate Miles, mga kakoop sa satuyang segment na In Focus kunya na hapon, uy ang buntahan ni Dolly Bicol Regional Director Joel Gonzalez. Gaano kalaki yung impact ng COVID-19 pandemic sa sektor ng mga manggagawa sa Bicol Region? Okay, in terms siguro sa, sabihin natin from 1 to 10, in terms sa impact, siguro tingin ko nasa 8. Nasa range 8 yan kung sa 1 to 10. Ibig sabihin malaking impact yon sa lalong-lalo na yung pagsimula nung COVID-19 pandemic last March, yung first wave nito, ay talagang lahat tayo sarado eh. Lockdown ang tawag nga. So ibig sabihin, walang gumagalaw, no movement. Ibig sabihin, lahat tayo naka-standby, ang gobyerno lamang ang kumikilos that time. So napakalaking impact noon. Isang pagsusukat ko nga dyan ay talagang dinifer or sinuspend natin yung na-approve nating wage order. Even with that. Meaning, hindi talaga handa ang ekonomiya natin at hindi handa ang ating mga establishmento for the adjustment. And even the workers ay maaaring hindi rin handa. Kung umentuhan naman sila, ay maaaring babalikin sa kanila yung effect nito. So meaning, napakalaki ng impact ng COVID-19. Towards the end of the year naman, sabihin ko naman, nag-flex ito siguro from 1 to 10 din. Ibig sabihin, after nung mid-year natin, yung lalo sa Bayanihan 2, medyo bumuelo naman tayo sa tingin ko. Kasi nga, nanumbalik na yung iba. Yung temporary closure ay nanumbalik na. Meron ng kalahating 50% to 75% na capacity na inaalaw tayo. So meaning, ang ekonomiya natin at saka yung movement ng ating manpower ay nagsimula na din. So yung sa akin naman, nasa range yun ng mga from 8 siguro, papasok yun sa 6, from 1 to 10. Ibig sabihin, pabuelo. And towards the end of the year, sa tingin ko naman, yung ginawa ng gobyerno, lalo na yung mga buffer or cautionary measures or financial assistance, ay malaking tulong yun. Na kahit pa paano, makakatawid tayo towards the end of the year. So yung general assessment ko, Jonathan, about that. No? But certainly, employment was really affected. Double digit yun na talagang bumaba tayo. Ganon. Lalo na sa peak ng COVID-19 case natin last year. Apo, RD Joel, meron tayong identified na sector na talagang pinaka-tinamaan pagdating yung dami ng bilang ng mga manggagawa na tinamaan? Wala siyang malaking picture na pwede nating sabihin, but ang aking general, unang-una lockdown yun. So ibig sabihin, regardless of what type of industry ka, ay pasok, tatamaan ka. But I think din doon sa policy na ginawa ng ating IATAC, and of course ni President Duterte, yung pinaglalabas na ano ang pwede lamang gumalaw. Okay? So ibig sabihin, yun yung mga hindi naapektuhan masyado. But yung mga naapektuhan, tulad na halimbawa, naapektuhan, accommodation, of course tourism industry, talagang tinamaan yan. Ano? Education, tinamaan din yan. Okay? So in terms of, pero yung mga nasa frontline at saka sa mga essential services, yun naman ay kahit papano ay nakakapag-move. So tulad ng mga malls natin, tulad ng mga groceries natin, tulad ng mga medicines natin, ay gumagalaw yon. And of course, siguro, balikan ko lang din ulit, ang tinamaan din, yung transport sector natin. Ibig sabihin, nung hindi pa pinapayagan yung pagbabiyahe, ay lahat din sila lockdown. So, ibig sabihin yun din yung mainly affected. Okay, so walang movement actually. Yun yung sa peak or sabihin natin yung March to September na trend natin, yun yung mga tinamaan, okay? Ng mga industriya, transport. That's why That's why meron tayong mga department orders no na ipinatupad ang DOLE. Isa dito yung DOLE Tupad. No? Ilan sir yung natulungan natin ng DOLE Tupad dito sa Bicol Region? Okay, so far sa ating
wala akong figure ng Bayanihan 1, but in terms of Bayanihan 2, which means na ito yung pinakamalaking pundo natin, dito na muna siguro tayo, ay nasa 400 million pesos sa tupad. That would amount to around 85,000 na mga informal sector workers na nabiyayaan o natulungan natin. And I think if I have to estimate, nasa ganito din. I think nasa ganito or 300 million din yung Bayanihan 1. So ibig sabihin siguro aabot ng mga 150,000 informal sector workers na natulungan natin in terms sa tupad. Sa tupad at GIP na tinatawag natin. Sino-sino po itong tinatawag natin informal sector? Ang informal sector tinatawag natin yung walang employer-employee relationship na pagtatrabaho. Tulad halimbawa, market vendors, tricycle drivers, sidewalk vendors, mga farmers, mga fisher folks. Ito yung tinatawag natin na sa informal or marginalized workers. Ano? So yun yung nasa tupad natin. Okay? And of course, yun yung naman. Ano naman yung nasa formal sectors? Okay? Ito naman yung may employee-employee relationship. Yung mga temporary closure, yung work from home or nag-adapt ng flexible working arrangement, basta lang natutuloy lang yung negosyo nila in the meantime. Yun naman ay meron din. Of course, hindi tupad yun. If I have to mention, Jonathan, ito yung tinatawag nating CAMP o yung COVID Adjustment Measure Program. Yun naman ay para sa mga formal natin. So ito yung dalawang programa natin na talagang binabanderan natin during the COVID time and even now. No, yung dalawang programang yan, ang sabihin man nating isa sa pinaka malaking naibigay ng DOLE sa pagmamagitan niyan sa financial assistance. Yeah. Dito sa dalawang ito, yung CAMP tsaka ito pong tupad, meron pa bang aasahan or meron pa bang hindi nabigyan nito? Yeah, talagang ang unang-una, itong camp ngayon marami pang hindi nabigyan. Kasi nga pundo na naman ang ating usapin, ano? Ibig sabihin doon naman tayo kukulangin. Pero gusto ko lang maikwento kunti ano itong naging nangyari sa camp natin lalo na sa Bayanihan 2. Ang Camp Bayanihan 2 natin unang-una paglabas natin dito umabot ng almost 1 month, Jonathan, walang nag-a-apply or kukunti. So nagtaka kami. Wala. At saka napalaki ng pundo namin. Nasa 150 million yung pundo natin unang-una para dito. Teko, wala. Then therefore, I tried to coordinate with our governors. I tried to coordinate with the media tulad nyo at sa mga Chamber of Commerce at mga employers group and even sa workers group ng mga unions. Ano? Sabi ko, help. At walang gustong mag-avail na ito naman ay parang hotcake ng Bayanihan 1 at ngayon dito na. Yun. Ang unang nakikita ko doon ay unang-una ay sila ay naka-avail na ng mga government financial assistance din. Yung Bayanihan 1. Yung Bayanihan 1. Ibig sabihin, although naubos na yung Camp 1 namin, ang iba naman doon ay naka-avail ng mga financial assistance. Pero nasabi ko na ito naman ay priority yung mga hindi namin nabigyan. But ibig din sabihin ay pwede namin bigyan yung nabigyan na rin namin kasi tuloy-tuloy pa rin yung pandemic. So in a way, nag-disseminate tayo. At yun nga, the remaining 2 weeks, ito Jonathan remaining 2 weeks before tayo magko-close ng Camp 2, nagdagsaan. And we are very much surprised. That's why 24/7 naman yung trabaho ng staff natin. At talagang may spillover siya towards the end of the day. No, mag-deadline tayo ng December 11. Kaya nga sa akin, hingi ako ng pundo kung as much as possible ay madagdagan para matugunan pa itong mga nag-apply na umaasa din na makakatanggap pa rin sila ng financial assistance. So yun yung Director, yung mga Opo. So, totoo talaga pala, Director, yung mga naririnig ko, yung mga kakilala natin na naapektuhan din ng pandemic, na yung mga nakakuha talaga ng assistance noong nakaraang, yung unang batch, ay pwede pa pala talagang mag-apply pero tapos na, December 11, mga application. Yeah. Yan. Although we published really a day before
or 2 days before sa deadline ng December 11, we disseminated na. Kaya nga, nag-deadline na ako ng December 8 sa walk-in. Online na lang. Then, sa announce ko that by 4:30 on December 11, cut off na kami ng application. With the thinking, ang Bayanihan 2 funds natin ay hanggang December 19 lamang at baka kukulangin. And yun nga, true to the story, ay talagang marami pang pending na gustong pa magnanais na mag-apply para sa atin. So what we should Now, do RD, next... Joel. Yeah. Opo, yun na nga tatanong ko, no? So, ngayon, nakatapos na tayo ng deadline, December 11. Kailan na ngayon aasahan ng mga nakapag-apply o nakahabol doon sa application ang kanilang ayuda? Yeah, actually, ang proseso natin, Jonathan, para maintindihan din naman ng ating mga gusto mag-avail niyan o nakapag-apply na, unang-una, apply online. Then of course, merong requirements doon na ang makaka-fill up lang naman, yung nag-a-apply din. Okay? Tulad halimbawa, kung sa establishment yan, ay isa sa nagpapatunay yung payroll. Okay? Then i-encode nila yon, isa-isa yung mga pangalan ng mga empleyado nila. Nandun yan. Okay? Then i-evaluate namin yan ngayon kung sila ay pasado o sila ay qualified. Simple na naman ang qualification. Unang-una ay tawag yan. Existing yung kanilang negosyo, existing yung kanilang establishment na magpapatunay ng kanilang permit at saka ang kanilang payroll. Ano? So in that way, habat may pundo kami, qualify yon. Okay. Pangalawa din, sunod pala ay, sabi ko nga, priority yung hindi nabigyan before. Pangalawa yung mga nabigyan na. So ibig sabihin, sa record namin, yung first round namin, ay inuuna namin yung mga hindi pa nabigyan. Then nag-cut off. Hindi pa naman oo nga. That's a week before, ay yun naman yung mga nabigyan. Okay? So but towards the end of the day, sabi ko nga, of course, ang mga glitches yan, yung na-approve, hintay yun. Ibig sabihin, upon evaluation, susunod yan, voucher. Ibig sabihin, for payment, Jonathan. Then, pang-payment ay gagawaan natin ito ng reference number for claim. Ibig sabihin, yung number mo, pumuntahan mo yung sa remittance center at yun yung kukunin mo yung pera mo doon. Ganon. So, isa-isa din yun na ginagawa. Okay, now, ano ang sabihin natin ngayon sa mga na-approve? Okay? Yung mga na-approve, nakakasiguro ako, na may bibigyan yun sila kasi lalo-lalo na kung may reference number. Okay? Yung sabihin natin, under evaluation, yun yung medyo questionable. Ibig sabihin, huwag tayo umasa 100%. Kasi ibig sabihin yan, maliban sa hindi kayo qualified or maaring wala kaming pundo kaya hindi namin ma-approve. Okay? So, mahirap mag-approve nang wala pang pundo. So, yung nag-apply at ang status nyo ay under evaluation kayo, hintayin nyo lang po yun. Okay? Na kung sakali man. Ayaw din namin i-disapprove. Kasi kung qualify ba naman, ba't namin i-disapprove? Okay? So, ang asahan natin ay ang pundo. Now, yung sa mga na-approve at nabigyan namin ng reference number, certainly, makukuha nyo yun sa ating remittance center. Okay? At yung mga na-approve at wala pang reference number, sabi ko nga hanggang ngayon, gumagawa pa kami ng reference number. Ano? Sa dami ba naman na nag-avail? So, hindi pa kami tapos. Sir, dito ba dahil sa nangyaring pandemic, nag-realign ba tayo ng budget? May mga programs ba si Dole Bicol na isinantabi na muna para ma-priority na madagdagan yung pondo para dito sa mga affected ng pandemic? Actually, wala naman tayong naalis na sabihin man natin na dahil nga na-realign. Actually, ang nangyari sa atin, Jonathan, yung mga program natin na naging regular ay wala nang nakapag-avail dahil nga yung counterpart na partners natin ay walang pang dagdag, no? Tulad ng ating SPES. So ang SPES natin, actually, nagbalik tayo ng pera na hindi bababa sa 7 million dahil nga may counterpart yung employer na yun na 60%, no? 40% sa amin, 60% sa kanila. So yun, yung ganung klaseng programa ang hindi natin napatupad. And for the rest, wala tayong, actually, tuloy-tuloy pa rin yung services natin.
tuloy-tuloy pa rin. Ang possible lang na pwede mangyari, ano yung hindi natin mauubos or ano yung kukulangin within the budget natin, doon natin pinupuno. Okay, doon natin pinupuno. But so far sa Region 5, wala tayong realigned. No? We requested for realignment tulad ng space, but it was not approved. Okay, it was not approved. So sa akin, generally, walang realignment na nangyayari. Okay. Sir, isa na lang, yung update natin sa Dole AKAP naman para sa mga kababayan nating OFWs. Meron pa din para bayan nito. Sa AKAP natin, may naiwan pa tayong pundo, no? And I think pwede pa ito nating ipapamayagpag sa ating mga OFWs na hindi pa nakapag-avail. Kasi meron pa tayong naiwan na 6.7 million. Okay. Or nangangailangan pa tayo ng 679 OFW beneficiaries patungkol dito. At saka malaki ito, 10,000 pesos ito, matatanggap na financial assistance ng OFW. Sa 20 million natin na budget, so far, yun yung naiwan, 6.7 or 6,790,000 pa. So, yun. Ito naman ay dahil nga yung AKAP natin nung una ay medyo malaki din yung pundo natin at nauubos natin yun. We were able to dispose that, utilize that 100%. But so far dito matumal, no? Kasi may mga scheme na ginawa ang OWA, sa OWA na pa-process ito na upon arrival ng mga OFWs natin sa airport pa lang, yung ating central office ng OWA ay nakukuha na sila at nabibigyan na sila kaagad ng financial assistance. Kaya ang possible na pagdating ng Bicol, maaaring tapos na yung mga nakapag-uwi, maaaring tapos na kaya hindi na sila makakapag-apply. Siguro ang nakakapag-apply sa atin ay yung hindi naka-avail during the time of arrival nila or yung pagbiyahe nila, hindi pa sila naka-avail. So sa akin, baka meron pa dyan, ay meron pa tayong 679 slots na available sa atin at ongoing pa ito at 10,000 each. So yun, Jonathan, sa AKAP. So saan sila, sir, pwedeng pumunta sa OWA offices po? Hindi, online lang din, Jonathan. Ano? Merong link ang OWA dyan. Siguro i-browse nila yan. Alam nila yan kung paano i-link sa OWA ng mga OFWs. Then try to submit the requirements. Then I think within number of days, if not 2 to 3 days, ay talagang ma-process agad namin. Sa amin naman, kami yung magbabayad. Kami yung magbibigay ng pundo. Kaya sa akin, patuloy nyo po kaming bigyan ng pagkakataon ng kapag-servisyo sa inyo. And thank you din sa ating media partners tulad nyo, Jonathan, sa pagbibigay ng pagkakataon na may parating at may bahagi natin ang ating mga gagawin para sa ating mga kababayan at mga nagawa para sa kanila. Salamat and Happy New Year! Happy New Year, RD Joel Gonzales ng Dole Region 5 Bicol. Salamat, sir! Salamat, Jonathan!